Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng tatlong sandali mga lagpas ang alas 2 ng hapon. Stand by now for Radio Mindanao. Hello, howdy, yoo-hoo. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway nasa maganda po tayong kalagayan. Saan man kayo naroon? Perhaps you're at home, sa opisina, sa mga beaches natin, sa palengke, or sa bahay, sa bukid, o saan man. Binabati namin kayo ng magandang hapon sa inyong lahat. Dito po sa lungsod ng Zamboanga, medyo makulimlim nga ang panahon. Paminsan-minsan naman ay lumalabas ang haring araw, ngunit mainit mga kaibigan. At papawisan talaga ang bawat sulok ng ating singit. Depende na lang sa mga hindi nakaligo sa mga araw na ito. Talagang mangangamoy bagoong. Salam doon kanina kadantan, mga taon, mga layang, mga kita niya, mga wagdo ini. Kaya rin isabin the programa na to, Radio Mindanao. Di radio station, amo lang nabihan makusog, malano, in signal, mareo doon. And RPND Triple X. Di alam dahil sa buwangan iban sa programa na itong Radio Mindanao, mabut pa mga kawaywayan niwan sintingog hagpay. Abdel di sa ini. Sa alam po ng ating anchorman na si Al Zinto, hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos ang kanyang gawain dahil kailangan po mga kaibigan. Hindi mabitawan ang napakahalagang bagay, napakahalagang gawain ng ating bossing na si Al Zinto. Saan ka man, Ronald, maaari siguro nasa transmitter site ay nakikinig siya sa mga oras na ito. Magandang hapon diyan sa inyo, Sir Al Zinto. Mayong hapon, kaninyong tanan mga kaigsunan, din his 98 barangays, din his Zamboanga. Lagahan kayo mga Bisaya diri mga kaigsunan. Mga usahay, magbinisaya, diri, alang-alang lang po sa atong mga igsuon nga binasaya. Diba? Kay malipay mong Buddha, atong lingwahe o ginagamit diyan sa Radio Mindanao. Siyempre, sa may dili malipay nga atong lingwahe Bisaya din tanan, hugmugawas ta diri sa Zamboanga City, muadto tag Zamboanga Sibugay Province. Ilabi na jud diha, di ba? Zamboanga Sibugay Province. Daghan kayong naminaw sa ato karon. Gikan pa sugod sa from sign on to sign up. Daghan din hinagod sila maminaw kay kusog do kayo kontra sa ubang planeta. Unya labi na dyan diyan sa CI, no? Daghan kaya tigpaminaw na ito mga kaigsunan diha sa CI. O sa Payaw, Kabasalan, Emelda, ito na dito sa Talusan ng Lutanga. Sige ba ako ganto diyan Lutanga, Talusan, Subanipa. Ay, kapambod-pambod lang ko. Walan sila kabantay. Si Abdel man di ay ito. O
Usa ka tuig ko diya, sige aga-aga, sige og mamasol lagi makakuha lang tulo ka buok palata pa jud. Palata pa jud makuha kay wa antay makuha gisda kay unsa man. Galing ko lingkod kapasok-pasok unta. Ana, unya makuha natong mga ibis usay palata kay nahurot naman sa hulbot-hulbot. Nahurot naman sa mga bongbong kanabitang dinamita, nahurot na po sa mga kanabitang salumon una na ay sila kanang kompresor bitaw, guguyon niya magdala pa na sila kanang kining araw ng isda nga mamatay kung sinawag diha. Dala silang magkahilo araw ng isda mamatay pastilan nita wala tay makuha di og mamasulta. So, ang uban, illegal mo pa doon, mag-illegal ng tanan. Kayo sa ayon, wala may ngipon, ang atong blao des payaw. Hoy, mga payaw nun, kumusta mo diha? Mulayo-layo tag gamay diha sa Sambuanga Sibugay, mo ando tag bukid-bukid gamay diha sa Sambuanga del Sur. Pastilan, kusog lang gyapon tabi na ng pagadian no. Anto paluyo dito sa pagadian, kusog lang gyapon ang RPN 3XXX. Ay balo ko diha si Pilmin na ang atong manager diha sa isang planeta diha. Mayong hapon din si Muhaday. Again, siyempre, madto ta diri sa atong wala. Wala. Kaya gaatubang man itong paingon dito sa East. Diri sa wala. Diya sa Sambuanga del Norte. Ayan, diya sa Triple SB. Kusog lang gyapon mga kaigsunan ng atong radyo. Linaw, sinaw, walay karat. Dili sa mga karat, inigkilat. Wala ba dyan? Pero kini, wala. Diha sa mga dipolog, hantod dito sa mga Osamis, Dumaguete, diha sa mga hantod nga parte dito sa Iligan, Cotabato, Jensen, basta din sa Mindanao mga kisunan, dungog kayo. Saba kayo ganit ito bitaw What more diya sa sulong adol ra. Saba sa bitaw masaba pa jud dito sa Malaysia. Ay pastilan, Malaysia pastilan kakusog kaya nga atong signal. Maulagi. So mauna kagisunan ang atong greetings sa atong mga silingan, sa atong mga suki, sa atong mga amigo, sa atong mga amiga nga tigpaminaw sa atong Tulumanon Radio Mindanao. Idambian po na start sa likon de Ramil Tarosa, Elina Talon-Talon, pagkasila sa drive, kita man itong meal. Expert ka ito subiko sakal name triwagel. Tasangga-sangga galang di miukansa. So thank you, gracias contigo. Yasil ko mga vecinos. Kay anoche tampalak-palak kayo del techo de miukansa. So, abre umil pa bo. Ayuda kumigo na kay no pwede subiga tamla-tamlagat di miupias. Og sa atong mga silingan diya, mga Ramillanos family, mga Maglangit family, mayong hapon kaninyong tanan. Og naminaw sila, kusog kayo, kadungog ganina, kusog kayo ang programa ni Bird ganina, no? Lamay kayo, nindod kayong mga music. Ata sila gasigarilyo, diya sa ilang mga sikat-sikat, una naman ay ang ilang radyo. So naminaw sila sa programa ni Bird ganina. So unta hantod karon naminaw lang gihawon sila. Kaya lagi gusto sila music. Katong music nga pa daw sila na daw. Paborito silang lolo, silang lola. Magkahinumdum sila sa ilang lola. Pinaagi sa mga music nga gitukar, gipatugtog dire ni Bird kanina. Nguban nga tulog, pero karon nagmata na sila yung tao. So again, this is Abdel Disa in behalf of our anchorman na gwapong matangkad si Salakidi.
mapasok. Ang oras po natin mga kaibigan, salin ang inyong mga orasan. Tingnan po ninyo ang mga orasan dyan sa bahay, yung mga relo nyo, cellphone ninyo. Ang oras po ay ganap ng 12 sandali, magalagpas ang alas 2 ng hapon, Philippine Standard Time. Alam nyo mga kaibigan, dito sa lungsod ng Zamboanga, ang chismis po natin, ang Department of Health or DOH, Region 9, ay nakapagtala po sila ng 7,298 dengue cases nitong nakaraang taon yung 2016. Wala 3.09% or 219 cases, no? Mataas kumpara sa 7,079 cases na noong 2015 dito sa Rion, mga kaibigan. So, tumataas naman po ngayon ang kaso ng dengue. So, mag-ingat po tayo mga kaibigan. Kailangan, ano bang gagawin natin upang maiwasan itong dengue? Mga lamok nagdadala po ng dengue. Alam nyo mga kaibigan, itong dengue ay isang viral disease na kalimitan po ay apektado ang kabataan po natin, mga baby natin, yung mga young children. Ito pang sinasabi nila, Aegypti mosquitoes, na nag-iitlog ito sa isang malinis at stagnant water. Ito po yung lamok na nagdadala po ng dengue. Itong tawag nito, Aegypti mosquitoes, Aedes aegypti mosquitoes. Itong nagdadala ng lamok. Now, ang senyales po niyan, mga kaibigan, ang sintomas po ng dengue, dengue fever, kasama na po ang biglaang pagtaas ng yung init ng katawan, Tama ba yan? Yung sinat, masakit po ang mga kasukasuhan at mga muscle pains. Magkaroon po ng gas-gas sa katawan at magdudugo po ang ilong. At magsusuka po ng parang ang kulay ay kape. Pagpasyensyahan na lang po mga kaibigan sa mga nag-memoriendas, mga oras na ito. At sinasabi lang po natin upang maiwasan po natin ang sakit na dengue na yan. Now, ayon pa sa DOH mga kaibigan, sila po'y nanawagan sa mga mamayan na kailangan palagi po natin i-maintain yung kalinisan sa kanilang mga komunidad, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga bahay. Kailangan palagi po tayong malinis. Huwag pong magsampay ng mga ano-ano dyan sa loob ng bahay. Huwag pong magsampay ng mga ibang ng sa madilim. Kailangan maliwanag ang loob ng bahay. Diyan po nagtatago yung mga lamok. Pag madilim ang bahay, tapos sampay dito, sampay doon, wala nang ikangang tawag dito, hindi na makapagtrabaho na maigi sa bahay dahil maraming trabaho. So, kailangan pagdating natin ng bahay, maglinis-linis naman tayo. So, kailangan po panatilihin po natin ang kalinisan sa ating komunidad upang mabawas-bawasan man lang. Kung hindi man lang ma-eradicate, hindi man lang maalis itong sakit na dengue, kahit man lang mabawas-bawasan man lang, if not eradicate cases of dengue. Sabi pa niya, ang kalinisan ay isa sa isang paraan upang ma-eliminate ang kaso
ng dengue dito sa riyon. So mga kaibigan, yung tinamaan ng baha, mga kaibigan, nagkaroon po ng baha doon sa Cagayan Cagayan de Oro, ano? And nabalitaan natin kanina sa radio na medyo marami pong mga estudyante ang naabutan doon sa kanilang mga schools at iba pang mga mamayan. Talagang lumubog po ang Cagayan CDO. Dahil mayroon po tayong low pressure area dito sa Western Mindanao, ngunit mga kaibigan, ito ay nalusaw na. Ayon sa Weather Bureau, tuluyan na pong nalusaw ang low pressure area or LPA na huling namadaan sa hilagang silangan ng Zamboanga City. Na papansin po ninyo, naramdaman po ninyo mula kahapon ang lakas-lakas ng hangin. Pero wala namang ulan, may ulan pero taliti lang. Ambon-ambon lang, taliti tsaka Tau o Bisaya. Shower lang. Diba? Ayon sa ulat ng Pag-asa, naapektuhan ng ibang water system ang LPA kaya tuluyan itong humina. Samantala, kahit wala na ang naturang namumong sama ng panahon, asahan pa rin ng ulan sa malaking parte ng Visayas at Mindanao dahil sa tail end ng cold front. Ang nasabing weather system ay nagdadala ng makapal na ulap na halos walang paggalaw sa loob ng ilang araw kaya binabaha ang mga lugar na inabot nito. Kabilang sa binabalaan pa rin dahil sa thunderstorm, baha at pagguho ng lupa ang mga residente ng Visayas, Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Ayan. Caraga ba or Caraga? Caraga. Ayan. Ang oras po natin ay 19 na sandali, magalagpas ang 2:00 ng hapon. Ay naku mga kaibigan, medyo hindi magandang balita po. Ay naku, ama, naku, tatay, kulong dahil sa paulit-ulit na pag-rape sa kanyang anak. 8 taong gulang pa na anak ay paulit-ulit niya pong ginamit ito. Ano ba itong ama na ito? Ano bang amang klaseng ito? Dapat bitay ang hatol dito mga kaibigan. Just imagine, 8 taong gulang na bata na anak pa niya mismo. Kinain niyang laman nito. Ay nako. Ang sama-sama. Ano bang klaseng tatay ito? Baka ito ay nakasinghot. Baka ito ay drug addict. Nako, walang matinong matinong tatay na gagawa ng ganito mga kaibigan. Pag matino lang siya, ay siyempre kahit anong tino ng tao, ng tatay na magulang, pag ito'y nasa impluensya po ng bawal na gamot, ay nako, wala po itong sinasanto. You just imagine 8-year-old na anak niya ay kanyang ginahasa na paulit-ulit.
Now, kayo ba ay mahirap? Ayan. Lahat tayo ay mahirap, mga kaibigan. Ay sabi nga ng ating anchorman dito, ang sahod lang daw niya ay 2,000. 2,000. Pwede ba yan? Sapat na ba yan? Para sa halimbawa may anak po tayong 4. Sapat na ba yung sahod na yan na 2,000? Okay lang sana kung sa panahon noon ang isang tuhog pa noon, hindi pa by kilo yung isda. Isang tuhog na abutan ko ay 10 centavos. Ayan, isang tuhog yan. Ilan ang isang tuhog yan? 20 piraso na matambaga. Diba? Tuhog pa noon. At ang isang wala pang kilo na bigas, yung isang gatang. Kanatin pa si ganta. Pag-utusan ako ng nanay ko bumili ng isang gatang na ganta ba siya? Ay isang ganta na bigas. Ang padala sa akin 40 centavos. Imagine 40 centavos lang ay sasakay kami mula dyan sa Rio Hondo papuntang bayan, 10 centavos. Manood kami ng sine noon, 20 centavos. Orchestra. Mayroon pang balcony noon. Pag balcony, 40 centavos. Paglabas ni Bruce Lee, naging 5 peso man. Ayan, ayon sa SWS survey, 2016 self-rated poverty. Ay nagawa. Ito pong mga numero po ng mga Pilipino na kinokonsidera po nila na sila ay mahirap at nangailangan po ng sapat na pagkain, in dire need of food. Ay naku mga kaibigan, nakakaramdam ba tayo ng ganon, no? Mayroon bang kaginawahan sa ating buhay ngayon? Yung iba, ang 100 kita nila ay sinasapat na po nila sa loob ng isang araw. 1 kilong bigas. Ilan sila? Ilang kilong bigas? Pagpalagay natin kilong bigas ay 37 pesos o 40 pesos. Mayroon pa silang 60. Yung 60, ay yun na siguro gagamitin na pambili ng ulam. Dahil hindi na mamasayang kanilang mga anak dahil malapit lang ang eskwelahan. Ay naku mga kaibigan, so ito po ang sinagawang survey ng SWS na talagang ang Social Weather Stations o SWS. Kanilang survey na mahirap pa rin daw, marami pa rin mahirap dito sa Pilipinas. Bakit ka mo mga kaibigan? Dahil ito sa walang pakundangang korupsyon, tapos yung droga, at yung kriminalidad. Kriminalidad, droga, at yung korupsyon. Mga mayayaman lalong yumayaman, yung mga mahihirap lalong naghihirap dahil sa korupsyon, dahil sa kriminalidad, at dahil sa drug na ito. Pero alam pa yun sa Malacanang mga kaibigan, dahil talagang totoong ang pagbabago ay nandiyan na, darating na, di ba? Now, although the Malacanang has welcomed the latest survey results, na upang pagandahin po ang reform at pagandahin ang kabuhayan ng ating mga Pilipino sa pamamagitan po ng girahin itong mga taong nanghuhut-hut, itong mga taong kurakot, itong mga taong mga drug lords, drug lord, marami pong lord, drug lords, gambling lord. Ay dami, bale ilabang mga lord. Drug lord, gambling lord. Ano pa yung isa?
So, maaaring siguro kung sakaling ang malinis po ng ating, ilinisin po ng ating presidente ang mga karumal-dumal na mga gawain ng ating mga kababayan dito na walang pakundangang pag-asik ng lagim. Dahil isa na rin yan sa bakit tayo nagkanda hirap-hirap mga kaibigan dahil sa kriminalidad, dahil sa mga walang sawang pagsabotahe ng ating ekonomiya, pagsabotahe po ng ating future, kaugmaon sa atong mga anak. Untang itong korupsyon ay maalis na ito, ma-eradicate ito, ma-eliminate ito, o kaya mabawas-bawasan man lang, di ba? Ditong laban sa droga at kriminalidad. Siguro naman pag wala nang medyo mabawas-bawasan ito, ay gumanda-ganda rin siguro ang ating kabuhayan, di ba? And umaasa po tayo kay President Digong Duterte na sana ang kanyang mitiin na linisin ang lahat ng mga masasamang gawain dito sa Pilipinas ay maalis na yan. At nangako po siya na i-uplift po niya ang living condition ng ating mga kababayan. At the meantime, tayo po ay babalik pagkatapos po ng mga ilang paala-ala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng alas 2:30 at kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ng Radyo Mindanao. Abdel Disa pa rin. Ulan, baha sa Visayas at Mindanao ay maaari pa rin tumagal. Now, may mga call po tayo mga kaibigan. Nilinaw po ng Pag-asa na hindi na low pressure area or LPA ang naghahatid ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang umiiral na cold front. Kay Pag-asa forecaster Glyza Escolar, maaaring umabot pa hanggang weekend ang ulan dahil sa magkapal na ulap na namatayan. Ang LPA naman ay namatayan sa layong 70 km hilagang silangan ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Samantala, lalo namang lumakas ang hanging amihan na umiiral sa Luzon. Bunsod nito, lalo pang lalamig ang temperatura sa mga susunod na araw, lalo na sa Northern Luzon area. Dito sa atin mga kaibigan, malamig-lamig din paggabi, no? Pero pagdating sa araw, ay napaka-init. Ano po?
oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 33 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin mga kaibigan na kayo ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Bumili po tayo ng newspaper, yung original newspaper, ang Mindanao Examiner. Dami pong circulation nito mula dito sa Buanga, Cebu, Davao, Sampa, Quezon, at Manila. Doon nga sa Manila mga kaibigan, pagdating doon sa duman ng nito, sa ang amin dinadala ito doon sa Taguig, At pagdating lang doon, ubos ka agad mga kaibigan dahil marami pong mga kababayan po natin na taga Mindanao gusto pa na lang malaman ang chismis, ang kwento dito sa Mindanao. Kaya tiba-tiba ang mga bata na nagdi-deliver o nagbibenta sa mga bangketa. Itong mga, kaya din sa mga news stand natin diyan sa Taguig mga kaibigan dahil madaling maubos ang pahayagan natin. Itong Mindanao Examiner. Kaya at maraming gustong po ninyong titingnan kung kayo ay gustong bibili ng mga sasakyan o anumang nais ninyo na bilhin tulad ng bahay, may mga naka-advertise dito mga kaibigan. O kaya kung kayo rin ay gusto niyo magpa-advertise sa ating regional newspaper, ang Mindanao Examiner, ay tumawag lang po kayo at may mga numero po yan na nakalagay sa loob nito ng ating Mindanao Examiner newspaper. Mga kaibigan, ang ikangang katong mga kaigsunan nato diha nga in town, kining mga panghitabo din sa atong komunidad, sa atong lungsod o asbang dapit nga panghitabo, kinahanglan kita po nga mutabang po sa atong gobyerno, sa atong bisag diha sa barangay mga kaigsunan. Itong istoryahon po nga atong mga barangay officials diyan nga unsa may atong buhat-buhaton sa may atong himuon kap nga murag samok kaya ning atong barangay na ay mga drugs, na ay mga unsa-unsang mga kalihukan nga wala nato hisabtan na dalo nato ba silang mag istorya aron nga kining manindot aron mahabsay ang atong komunidad. Pag moingon gani nga atong barangay nga, sige, maghinlo ta karong Domingo. Maghinlo ta karong Domingo. Ako ang binignit. Agoy, kalamian ang binignit. Ingon po sa usa, ako, pag umanadog ka ang binignit, ako ang tuba. Ayaw po na kay mahubog na. Mahubog na. Unya na pa yung mga parinti na nga maoy. Mahubog na ng maoy. Manghagit na kinsa-kinsa diha. Ay na. Ipog ka na, di ba? Ako wala ko tubig. Ayan. Kanang tubig na ay ice ba? Bugno-bugno. Magkaon ng binignit. Anya, pananglit nga. Sige, mag-seminar ta. Bahin ni ining terorismo. Maayo po, lami po ganagayo. Kay aron nga kita, makaseminar ta, makabaw ta. Unsa may atong himuon,
unsa may atong buhaton pananglit nga naay mga kalihukan sa mga katawhan diha nga wa ta kahibalo unsa man sila kay usahay ang paghimog mga bomba, paghimog mga unsa-unsang ika patay sa tao, ikadaod sa atong komunidad diha man mag sugod sa atong barangay, di ba? So, dili man na pud kaya sa atong barangay. Kung sila lang barangay, pila na sila kabuok. Nilang mga, naapoy sila mga bin diha. Itong Barangay Intelligence Network. Kinaali po nila tingali masuroy-suroy ng tanan na komunidad diha sa inyong barangay. Kinala po kita nga na lumulupyo, nga nagbantay sa kalinaw, nagbantay sa kalihukan ni anang mga tao nga wa nato sabti unsa may ilang tumong. So kinahanglan nga magbantay-bantay buda, di ba? O kinahanglan nga mutabang buda sa atong barangay nga nga unsa may atong buhaton. Unya mga barangay officials pod manawag po mo sa inyong mga parokyano diha nga ala karong Sabado o karong Lunes ba maanto mo dire, tambong mo dire sa atong barangay o atong istoryahon unsa may atong buhaton. Kining panahuna kay murag ang droga, kusog man kay ang droga din sa tuwaon sa may buhaton nato. Ayan. Onya di ay pagabot dito sa barangay hall, discuss dito, sulti dito, damo istorya. Andun nga may barangay, damo istorya way gid sang himo. Istorya way himo. Usahay kinilaging kanang kini usahay kanang usahay sa barangay no. Na may mga tao pud mga kingkoy ba. Na mga tao nga ambot di kasabot ba. Lahi man pud diha manalin ang istorya bahin aning inani unsay buhaton nato. Lahi man pud diha mangayo pug kwarta. Mayan tayo may kwarta Kap, chairman, kinahanglan nga nadyo ni pundo. Pananglit nga kami, magbantay mi, gabi na ay pangkape diha, na ay bisag pandesal nga usa ka semana na. Kay muhumok naman na siya, inigsaw-saw sa kape, muhumok naman ang pandesal bisag usa ka semana na. Dili po natin alam mapanos no, maayo ng kabutang, maayo ng kataklo ba ng pandesal nga usa ka semana na. Apan lagi magahil na siya, pero inigsaw-saw ganin na sa kape, ayan, muhumok din na. Bayan mga kaibigan, ang oras po natin ay 20 minutes bago sasapit ang alas 3 ng hapon. Kini laging dinhi sa unya natong istorya-istoryaho nato noon sa may buhaton nato diyan sa barangay, magkatabang nato diyan sa barangay, pero apan po ang barangay ug dili pumulihok muhulat lang po kung say order sa gobernador. Ay nabi daw order ng gobernador ang atong gobernador diha para sa mga barangay. Sige, ulihok mo diha kay masuko sa tuwaan ng gobernador na diha. Ug dili ta mo lihok. Now, din lagi sa Zamboanga no. Kay kini laging mingon ang City Health Office. Nga kanabi tong liguanan diha sa Boulevard no o diha sa ubang dapit nga liguanan o libre lang man walay bayad-bayad murag dili kayo maayong ligway labi na gyud diri sa Boulevard pastilan. Ang mga hugaw gikan diyan sa mga hospital nato asa man napadulong dito na sa dagat unya naapoy mga ligo diha agoy now yung naghugaw kontaminado ba now kontaminado sa kining nga fecal coliform ang maunang giwarningan ang mga tao diha nga maligo diha sa mga naay mga private beaches public man o mga pribado mang mga kaliguan diha sa dagat
din sa lungsod sa Zamboanga mga kaigsunan kay kontaminado daw ang dagat diha. Ang mga kaliguanan diha ng fecal coliform. Mao kani ang giingon sa usa ka diha sa City Hall press briefing ni City Health Officer Dr. Rodel Agbolos. Na madod pa niya ang pinagkataas nga concentration sa fecal coliform. Makikita diha sa ilan nakita diha sa Kawakawa Beach. Balo naman kasi ng Kawakawa Beach. That's Boulevard bitaw. Maunang lugar nga pirme. Paliguan sa mga gatusang mga maligo. Especially Domingo or sa Tabado or Domingo, di ba? Mao na mga kaigsunan, makita ba na nato agi tag Kawakawa pastilan kadaghan sa mga naligo diya sa Kawakawa niya ng Boulevard. Now, matod pa sa CHO, ang kanang beach diya hugaw kontaminado na siya mga kaigsunan. Ay nago, usa ka pulisman, usa ka pulis ug ang iyang kauban, ala nasakpan mga kaigsunan kay namaligya man og droga. Nya na pagway yung pusil nga daladala nila nga walay lisensya, walay kasulatan. Pastilan ug ako pa'y pulis, ako pa'y sundalo, o nagtrabaho ba sa mga asang ang nagtrabaho sa publiko or sa pribado man. Ayaw, ako na kay lisod kayo magiging trabaho mga kaigsunan. Lisod kayong standby ta dihalan tas balay. Usahay magsurusuroy, patid-patid sa lanta. Diba? Mautang na ako katong gahapon nga kita usahay ang pagkawat, ang panglimbong ato ng personal nga desisyon. Daghang mga tao nga maayo, daghang mga tao nga maayo, o daghang mga tao nga dautan. Dautang mga tao, kita na ito siya, kanang tao nga dautan, kriminal na siya. Rebelde man na siya, unsa man na siya. Pero siya dili mangawat. Dautang tao na siya, kriminal man na siya, unsa man na siya, kahadlukan sa mga tao, pero dili na siya mangawat. Dili maka-attempt og mangawat, di ba? Dili maka-attempt og mangawat. Una niya pa yung sa katao nga makaingon tag Diyos nun, makaingon tag maayong tao, atong pagtanaw niya nga maayong tao, di ba? Dito makaingon nga siya kawatan, di ba? Maayong tao, pero kawatan di ay. Unya asa mo diha. Asa mo diha sa tao nga maghadlok, tao nga kriminal, tao nga dautan, pero dili kawatan. Og tao nga maayo, pero kawatan. Unsa man na sila oy. Dahan kayo naminaw sa tuwa, pero lang kineng wa man tay cellphone no. Tang pobre ha kay nun si imong sa atong 2,000 naman gud among sahod dire, pero di mi kapalit og cellphone. Kunya wala pa tay sideline, dili pares ni Al nga naay sa sideline nga karpentero man siya. Kaya ako ambon sa mga gusto ta ko magbulkit dito. Pero amo ko di mo kabalo magbulkit oy. Nag-eskwela lang kong kuan, kineng, unsa ni, wala lang mahuman. Nag-eskwela mekaniko, major in bulkit. Nag-eskwela mekaniko, major in bulkit, pero wala man nahuman, mao na nga, di ko kabalo magbulkit. Sama na nga mong sweldo din nga 2,000 raman, so mo nang di ta kapalit og cellphone. Gusto ba na sila mandagan kaya naman text this to ada manawag this to kinsa man na si Abdel oy. Gwapo ba na?
Taason ba na? Putot ba na? Okay, so mauna mga kaigsunan, no? Bilang paalaala lang po sa ating mga kababayan, binisaya ta kay daghang kaayog binisaya nga naminaw sa atong tulumanon mga kaigsunan, no? Kinilaging usahay nganong nainani man ta ang komunidad nato kinibitawng ingon tang nabitaw ang kagamhanan na ang gobyerno, na ang pulis, na ang militar, ay sila lang na ang mulihok dia, sila lang na ang sikop anang mga tao nga daudan, di ba? Now, ugpasagdan nato nga atong gobyerno nga kuan dili man pud nila kaya kay lagi diha sa barangay kinsa may una diha, kinsa may, di ba kita, makita nato sila ang kalihukan sa mga tao diha sa barangay. Mingon ta, hanabi daw mga barangay tanod diha, sila na na'y muantigo anang musiko pa na, sila yung muantigong mutanaw niya ng mga drug addict, niya ng mga nagbaligyag mga droga diha. So, ang ako adri, nga mo adri mga kaigsunan, kinahanglan kitang tanan natay role ba? Natay role nga isig usa sa tua ikaw kita bisag civilian ta ato pong himuon nato ang atong rights, ang atong katungdan nga dili ta atong gihunahuna dito, ang atong isalang-alang dito. Kaya bitaw maangil bitaw ta, maapil bitaw ta. Bisag may kaingon ta nga bahala na lang sila. Unsa nga diha, di ba? So murag maangil ta ba? Now pananglit nga naa sila diha sa atong komunidad. Kunya nagpasag ato lang gipasagdan ang mga tao nga kining naghimog mga dautan, naa sila mga plano nga dautan, di ba? So kita gyapon maangil pananglit nga naay musulod ang mga pulis diha, sundalo ba? O maggira-gira ganin na sila diha. Asa man ta. Asa man ta mudagan pre. So sa dili pang muabot ang panahon nga magdagan ta, unhan na nato sila. Unhan na nato sila mga kaigsunan. O pananglit nga unhan nato nga dili ta mo gamit og pusil unsa ba gamito nato ang atong utok ba. Pananglit na yung mga tao nga medyo nasayod o kay baluta atong gisuspetsahan nga matud pa nila nga suspicious looking person. Mga kita gani kag maot nga tao basta gisumbong na nimo ha. Ya mga kita gani kag gwapo, di nimo isumbong kay gwapo man. Wa mga gwapo daw di daw mohimog dautan. Ang mohimo daw dautan katong mga pangit. Ay, pastilan. Mao na kay mga kaigsunan. Di natin makita ang itsura, figura sa usa ka tao pinaagi ng ilang naong naganing naong murag naong sa kabayo. Pero buutan, no? Naganing naong murag naong sa naganito tao nga bisag ang tiger. Nahadlog ganin siya. Pero mayong tao. Napong na yung tao nga guwapo. Pero dautan di ang uban ay ambot guwapo pero naay nobyo. Oo, guwapo pero naay nobyo. So mao lang tong atong ika-kuha mga kaigsunan, no pila ra god kakita ganay mo naay mga tao diha sa pikas nga balay, bag-o mga tao diha. Ato tag suri-suri ito ba? Kinsa mo ba tagaan sa mo? Asa mo mong dapit, di ba? Pananglit nga report na sa barangay na may mga tao dito sa mga kap. Ambot wa among minasayod o taga-asa na to, among gistoryaan nga taga-kuan daw sila. So kinahanglan nga magparehistro po sila sa barangay aron mailhan sila kinsa ba sila unsa may ilang tumong diha sa atong komunidad, atong barangay, di ba?
So, kita dito magpasagan ba? Magaingon ta, sagdi na sila da, kay pulis na yung musikop nila. Naaray panahon, sa imong pagkaimong pulis na yung musikop nila, basig ikaw yung masikop. Kaya nga naman, ang imong ID, nawala. Kunya, nakitaan dito silingan nimo, ang silingan din nimo, waanin mo gisumbong, kuhan din na siya, terorista din na siya. Anya, gigamit ng imong ID, Unya, pagagamit, naghimo sila pabuto. Ilang butang diha sa inyong barangay hall o asa ba sa inyong basketball court diya o asa magibutang ng mga dagang tao. Unya, pagbuto ana, pastilan, tuwa man ang imong ID dong. Ay, ID man ni Juan. Basig si Juan. Basig si Juan ang nagbutang aning pining bomba. Lain taon si Juan. Tulog pa yung taon. Kadlaw na 4 na anay na nukto kong polis. Nadia si Juan. O naman sir. Kung sasawa nga naman si Juan ang nagpabuto dito sa munisipyo. Asa man ba? Asa? Mauna, mga kaigsunan. Yung taon si Juan. Wala siyang kamuang-muang, wala siyang kalam-alam. Bakit siya hinulid? Dahil siya ay nagpabaya. Kahit man lang na may mga masamang elemento dyan sa kapitbahay sa kanilang barangay, hindi man lang makapag-inform, makapag-sabi sa ating mga barangay officials na ganito, ganyan, na mayroong masamang elemento dyan. Siya ngayon ang nagiging biktima dahil nawala ang kanyang ID na pulot ng mga terorista at ang kanyang ID ay ginamit. Ginamit, nilagay doon sa tabi ng bomba at sumabog yung bomba. Maraming nasugatan. Huwag naman maraming namatay, pero marami lang nasugatan. Hinuli ngayon si Juan dahil nandoon yung ID niya. Ayun. Binugbog pa. Kasi hindi makapagsalita na magandang maayos nanginginig na. So, paalala lang mga kaibigan, just in case mayroon pong nawala sa inyo na kagamitan ninyo, mga papeles ba o ano ba yan, ay mag-report ka agad kayo sa barangay na yung affidavit of loss lang o saan ba mga ahensya na pwedeng kuha kayo ng affidavit of loss na talagang nawawala ang inyong wallet, kasama na po yung barangay clearance, kasama na yung ID, kasama na yung mga ano-ano dyan sa loob ng wallet natin. Nang sa ganun ay hindi po tayo mapahamak. Well mga kaibigan, medyo kinakapos na po tayo ng oras. Naway, nabigyan namin kayo ng konting impormasyon, mga chismis. Sabi pa ng ating anchorman si Al, huwag niyong paniwalaan, chismis lang yan. Okay, so naway, nabigyan namin kayo ng impormasyon sa pamagitan po ng ating palatuntunan at sa pamagitan po ng ating pinakamalakas na himpilan ng radio station dito sa Zamboanga City, itong RPND XXX. And of course, in behalf of my technical director this afternoon, si Raymond. Raymond, of course, kailan na po niya kanyang apelido. Of course, doon sa transmitter site ay nabanggit na rin ng ating kanina si Bert, diba? At sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, magandang hapon tayo at salamat sa walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan. Of course, sa ating Superman Guard, nandito sa atin at gandang lalaki rin, katulad natin. Dito po ang inyong lingkod. Of course, sa ngalan po ng ating station manager si Philip A. This has been Abdel Disas, and thank you, and may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.